Maria's POV. Nalululang pinagmasdan ni Maria ang mamahaling mga alahas na nakadisplay sa malaking estante ng isang jewelry shop. Hindi niya alam kung alin ang pipiliin dahil bawat kwintas, bracelet at singsing na nakalagay doon ay gawa sa mataas na uri ng ginto at diamante. She wanted the best to impress her husband's family. Mamaya lang ay magkakaroon ng family dinner sa mansyon na tinutuluyan nilang mag-asawa. Not only her mother was invited, but her husband's parents as well. Kailangan niyang maging presentable sa harap ng mga ito. After all, para din iyon sa ikagaganda ng image ng kanyang pamilya. A set of platinum sapphire jewelry caught most of her attention. She stared at those precious stones with her mouth wide open, admiring the delicate dreamy blue diamonds around each pendant. She was confident to make a purchase. Gayunpaman, isang biglaang tawag sa telepono ang bumalabog sa kanyang mapayapang sandali. Iritang kinuha ang cellphone mula sa shoulder bag at nang mabasa niya ang pangalan ng asawa sa screen, ay napabuntong hininga siya. Wala siyang choice kundi sagutin niyon. Yes, Han? Napatawag ka? Bungad niya dito. Maria, you're at the mall, right? Can you find an Angus beef for me? Gusto ko sanang ihanda yun para sa family gathering mamayang gabi. Hiling ng kanyang mister na si Gabriel mula sa kabilang linya. Sure, no problem. Yun lang ba? Yes. Anito. You have my credit card so you can charge it to my account. Take care, baby. I'll see you later. I love you. She didn't bother to answer him back. Basta niya nalang ibinaba ang tawag at binalik ang phone sa loob ng kanyang bag. Miss, I'll take this. Tawag niya sa isang sales lady na nasa kabilang estante, saka itinuro ang lahas na nais niyang bilhin. After her transaction at the jewelry shop, agad siya nagtungo sa department store ng mall para mamili naman ng mamahaling bags, sapatos at damit na isusot niya mamayang gabi. Sinamantala na niya ang pagkakataong nasa possession niya ang credit card ni Gabriel. Bukod sa paglamyarda niya sa clothing store, kumain din siya sa high-end restaurant at nagpaayos ng sarili sa kilalang beauty salon. Hindi gaya noong nasa poder pa siya ng kanyang ina. Kontrolado nito ang pera at luho niya. Pero ngayon, nagagawa niya makapamili ng walang kumukontra sa kanya. Ito lang yata ang kagandahan ng pagpapakasal niya kay Gabriel 6 months ago. Pakiramdam niya, nagkaroon siya ng pansamantalang kalayaan mula sa lifetime commitment na kinasasaglakan niya. Dahil sa nalalapit na pagbagsak ng kumpanya ng kanyang nanay na si Marlene, ipinakasal siya sa anak ni Gemma Goles na si Gabriel, kapalit ng pagtulong nito upang isalba ang nalulugi nilang negosyo. Aminadong hindi pa siya handa para doon. At the age of 20, she was a party girl, a preppy college student who used to hang out with her friends anywhere they go. Maaga siyang pinagkaitan ng kaligayahan dahil sa malaking pagbabago ng buhay niya bilang may bahay. Maski pag-aaral niya naapektuhan din. Dahil sa halip na sa school, ay sa bahay na lamang niya ipinagpatuloy iyon. It was her mother's idea, so she can have a lot of time with Gabriel. If her mother knew that she only loved that guy for his money, ni hindi nga siya magawang paligayahin ni Gabriel sa kama ng madalas, kesyo masyado daw itong busy sa pagpupursu ng career bilang singer, pagod at kung ano-ano pang excuses na paulit-ulit na lang. Dame. How can life be so cruel to her? Ngayon ay nakatayo siya sa harap ng life-size mirror, suot ang bagong off-shoulder dress na kulay asul at itim na sandals. Bagay na bagay iyon sa binili niyang mga alas na mistulang mga bituin sa kalangitan na kumikislap. Pinili niyang ilugay ang maalon-alon niyang buhok na lampas balikat. She wore a little makeup but her perfume made her smell delightful. Dali-dali siyang lumabas ng silid at bumaba sa salas para salubungin ang kanyang inang si Nadia na kararating lang. Agad niyang niyakap ang kanyang ina. I miss you, ma. Oh, honey. Na-miss din kita. You look gorgeous. Thank you. Ani niya dito. Sino pong kasama niyo? It's just me, Iha. Masyadong busy ang kamag-anak natin sa kani-kanilang mga negosyo kaya hindi ko na sila inimbita. Tumangulang siya. I wish my dad is here. I'm jealous of my husband. Buong pamilya nito. Hindi gaya ko na lumaking walang ama. Tinapik ng kanyang ina ang kanyang balikat. Oh, come on. You don't need to be jealous, Maria. Nandito naman ako na handang magpakaama at ina sa'yo. Isa pa, mas magiging pagtuunan mo na lang ng pansin ng pagiging asawa mo kay Gabriel. Sa halip na isipin mo ang tungkol sa daddy mo. Bahagyang nilapit ng ginang ang bibig nito sa kanyang tenga at bumulong. Nakasalalay sa iyo ang future ng kumpanya natin. Kaya dapat ma-impress sa iyo ang asawa mo at ang mga magulang niya.
Nagkakaintindihan ba tayo? Yes, ma. Sagot niya. Mabuti kung ganun. Dahil alam mo ang pwede kong gawin sa oras na pumalpak ka. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto. Inuluwa noon si Gabriel na kauuwi lamang mula sa song rehearsal. Presko pa din itong tingnan kahit maghapon itong babad sa pag-practice. Lumapit ito sa kanya at humagkan sa labi. Hello Maria. Bungad ni Gabriel pero hindi siya tumugon. Kinuha lang nito ang kamay ng kanyang ina at nagmano. Good evening po, Mama. Magandang gabi din, Iho. Kumusta kayong dalawa na anak ko? Am I expecting a grandchild soon? Ma! Putol niya dito. Natatawang sumagot si Gabriel. We're good and we're working on it. Maria quickly rolled her eyes. What was he thinking? Masyado nitong pinapaasa ang nanay niya, gayong hindi pa naman siya handang magkaanak. Nga pala, Iha. Nandyan na ba si Minerva? On the way pa lang po sila ni Mr. Gales. You know what? Why don't we sit in the dining room while waiting for them? Anyaya niya sa ina. That's a good idea. Sang-ayon ng kanyang ina. Magkakasama silang dumiretso sa pagkainan kung saan nakahanda ang mga pagkain. Magkatabi silang naupo ni Gabriel sa kaliwa habang ang kanyang ina naman ay nasa kanan katabi ang magiging upuan ng balain nitong si Minerva. At sa pagitan nila ang pwesto ni Don Ferdinand Gales. Nagsimula ang maliit na pagtitipon na makumpleto ang mga bisita. Pinangunahan niyon ni Gabriel sa pamamagitan ng pag-wine toast bago nila pagsaluhan ng mga pagkaing nasa mesa. Hotel Sapphire will launch its grand opening in 3 days. Panimula ng ina ni Gabriel habang itinataas ang baso at uminom doon. Inaasahan ko ang pagdalo ninyo ng anak mo sa espesyal na gabing iyon, Nadia. Well, unfortunately, nakatakda akong operahan sa Makalawa, kaya mananatili ako sa ospital ng ilang araw. Pasensya na. Palungkot na paliwanag ng kanyang ina. Total, nandito naman ang anak kong si Maria. I guess she can stand in as my representative. That's alright, Nadia, Minerva said. Maria, I'm expecting for your appearance this time. Yes, Mommy, of course, sagot niya dito. Bagamat hindi siya kailanman naging tagahanga ng pagdalo ng malalaking pagtitipon, isang malakas na pagtikhim ang tumawag sa kanilang atensyon. Sinundan niya ang pinagmulan noon at dito nahuli niya ang ama ni Gabriel na nakatingin sa kanya ng masama. Kaagad niyang iniwasan ito at pilit itinago ang kaba dahil ramdam niya ang pagkadisgusto sa kanya ng biyanan. Pero maya-maya lang ay bigla siyang kinalabit ni Gabriel at bumulong. Maria, bakit hindi nakaserve yung Angus beef steak na pinabili ko sa iyo kanina? Napatakip siya ng bibig. Oh my, I forgot to buy one. I'm sorry. Gabriel sighed in frustration. It's okay. Forget about it. Pansin niyang nagpakawala ng mahinang tawa si Don Ferdinand, subalit sapat na yon para makuhang muli ang atensyon ng lahat. Baka sa mukha nito ang pagkadisgusto. Paanong hindi makakalimutan? I mean, just look at her. Mas inuna niya pang bumili ng bagong damit at alahas kaysa sundin ang utos ng kanyang asawa. Dad, please. Ani ni Gabriel. Sinubukan nitong pigilan ng ama sa pagsasalita subalit masyadong pasmado ang bibig ng matanda. You never fail to disappoint me, lady. Ibinaba na matanda ang hawak na kubyertos at pinunasan ng bibig gamit ng telang nasa kandungan nito. Simple lang ang hinihiling ni Gabriel, pero hindi mo maibigay. Masyado kang abala sa pagbabaldas ng pera ng anak ko. Iyon ba ang tinuro sa'yo ng mami mo? Kung tutuusin, ikinasal ka lang kay Gabriel dahil sa kabutihang loob na asawa ko na iligtas ng kumpanya ng mami mo. On the other hand, you're taking advantage of my son's wealth. Dagdag pa nito. Anong pinagsasabi mo, Ferdinand? Are you insinuating that my daughter is a gold digger? Depensa ng kanyang ina sa matanda. Bagamat kalmado ito nagsasalita, ay mahahalatang pinipigilan nitong lumikha ng eskandalo. Hindi ba totoo? Pinacheck ko sa department store ang transactions ng anak mo. At lahat ng yun ay nakacharge sa account ni Gabriel. Wala siyang ginastos para sa sarili niya. Anong tawag mo doon? Nakangising hiwit ni Ferdinand. Maagap na nagsalita si Gabriel. Dad, it is my will to share my money with my wife. And it's none of your business. It is. At karapatan ko magreklamo dahil bawat sentimo ginagastos ng babaeng yan ay dugo at pawis namin ng mami mo, Gabriel. Honestly, you're just like your mother. Masyado kang mabait at mapagtiwala kaya patuloy kang sinasamantala ng babaeng kala mo'y mahal ka. Muling sumingit ang kanyang ina at galit na bumuelo. Utang na loob, Ferdinand.
Huwag mong sirain ang pagsasama ng mag-asawa. Kung may problema ka kay Maria, sa akin mo sabihin. Sinusubukan namang awatin ni Mami Minerva ang dalawa. Calm down you two. Nasa harap tayo ng pagkain. Hinawakan nito ang kamay ni Ferdinand, subalit masyado itong agresibo at ayaw magpaawat. Bakit Nadia? Natatakot ka ba na kapag naghiwalay ang dalawang yan, tiyak na katapusan na din ang pinakamamahal mong kumpanya? Nakakatawa ka. You use your daughter in your interest. Hindi ka pa din nagbabago, manggagamit ka pa din. Padawag na tumayo ang kanyang ina at nanggigil na dinuvo si Don Ferdinand. How dare you? Kita niyang hindi na nakapagpigil si Gabriel at nawalan na ito ng kontrol sa sarili. Stop it, Dad. Ano bang nagawa ni Maria at Mama Nadia sa inyo? Para tratuhin niyo sila ng ganyan. Bakit hindi ka nalang maging masaya para sa amin ni Maria? At tanggapin siya bilang parte ng pamilya natin? Natin? Muling na naiga malakas na halakhak na matanda. She will never be one of us. Hinding-hindi ko'y matatanggap sa buhay ko. Kaya kung ako sa babaeng yan, huwag na siya magpakita pa sa grand opening ng hotel. Dahil hindi welcome ang mga kagaya niyang may halimuyak sa isang traidor. Tahimik lang siya nakikinig sa binabatong akusasyon sa kanya ni Don Ferdinand. Pero sa totoo lang, nanliliit na siya sa sarili niya. Hindi siya sanay na sa harap-harapang pagsalitaan na masasakit na salita at ipahiya sa harap ng ibang tao. Hindi niya lubos maintindihan kung bakit galit na galit sa kanya ang matanda. Naging mabuti naman siyang manugang at asawa na anak nitong si Gabriel. Masama bang kahit minsan ay gumastos siya para sa sarili gamit ang pera ng kanyang mister na pinagkatiwala naman sa kanya. Nang hindi na niya matiis ang palitan na maaanghang na salita sa pagitan ng biyanan niya, nagpasya na siyang umakyat sa taas at magkulong na lang sa kwarto. Nahiga siya sa kama at inilagay ang sarili sa unan upang pakawalan ng mga luhang kanina pa nagbabadyang pumatak. Sa kabilang banda, Maria woke up in the middle of the night with dry tears. Mula sa pagkakahiga ay sumandal siya sa headboard ng kama. Napansin niya ang ilaw na nagmumula sa loob ng banyo. Hudyat na may tao doon. Hinintay niyang bumukas ang pinto at doon ay tumambad sa kanya ang basang-basang si Gabriel na tanging tuwalya lamang ang nakatapis sa ibabang bahagi ng katawan nito. Nasurpresa pa ito na makita siya nitong gising pa. Iniwasan niya ng tingin ng asawa at niyakap ang sarili. Nagliwanag ang kapaligiran nang buksan ni Gabriel ang ilaw ng kwarto. Pinakiramdaman niya ang paglapit nito sa kanya hanggang sa huminto ito sa harap niya. What about happened earlier, Maria? I'm so sorry for all the embarrassment you got from my father. Seryosong paghingi ng tawad ni Gabriel. Tahimik lang siya at hindi man lang nagawang tumingin sa mga mata ng asawa. Bahagya pa itong bumaba para magpantay sila bago ito nagsalita. Hey, are you mad at me? Matagal bago siya nakasagot dahil inunahan na siya ng kanyang emosyon. Hindi ako galit sa'yo. Masama lang ang loob ko sa daddy mo dahil sa mga pinagsasabi niya sa akin. He treated me like a piece of trash in front of your mother. Naluluhang sabi niya at mahahalata sa itsura ang matinding trauma na inabot niya sa kamay ni Don Ferdinand. Maingat na inangat ni Gabriel ang kanyang muka upang magtagpo ang kanilang tingin. I understand how you feel. And I won't tolerate such terrible behavior towards you. Kaya naman pinagtanggol kita, diba? Maria, alam kong hindi sapat para mabawasan ang sakit na nararamdaman mo ngayon kaya sabihin mo sa akin. Hinawakan nito ang mukha niya. Paano ko makakabawi sa'yo? Anito na may halong panunuyo. Ang mainit itong hininga ay kumikiliti sa kanyang balat. Naghatid iyon na matinding pagnanasa na bihira niyang maramdaman kay Gabriel. May kung anong enerhiya ang nagtulak sa kanya para abutin ang tuwalya na kapulupot sa mister at dahan-dahan iyong ibinaba. Nalaglag sa sahig ang puting tuwalya at tumambad sa kanya ang sandata nito na unti-unting nabubuhay. Maya-maya pa ay iginiya siya ni Gabriel pahiga sa kama at malaya nito natanggal ang saplot niya at inihagis yon sa sofa. Pumwesto si Gabriel sa pagitan ng kanyang mga hita at nagsimula na siyang paligayahin. Nagsimula na din maglakbay ang mga kamay nito at mas lalong napainit sa kanya. Hindi niya alam kung saan ibabaling ang kanyang mukha dahil sa mabilis na paggalaw ni Gabriel. At makalipas sa mahabang sandali ay sabay na nilang inabot ang sukdulan. Sabay pa silang napahiga sa kama dahil sa matinding pagod. Napakaswerte ko din pala. Hinihingal na sabi niya sa asawa habang nakatitig sa kisame. Matapos akong insultuhin ng daddy mo, I'm still given a chance to experience what heaven feels like in your arms. Thank you.
My pleasure was all yours, Maria. Lahat ibibigay ko sa'yo dahil ganun kita kamahal. Sinakop muli ni Gabriel ang kanyang labi bago nito nilagay ang kumot sa buong katawan nila. Makaraan ang ilang gabi. Maria, bakit hindi ka pinag-aayos? Hindi ka ba sasama sa akin ngayong gabi? Bungad na tanong ni Gabriel kay Maria paglabas nito sa kanilang walk-in closet. Suot ang magawang tuxedo na pinalooban ng itim na polo. Lumapit ito na mapansing nakahiga siya sa kama at balot ng kumot ang buong katawan. Pansin niyang gumuhit ang pag-alala sa mukha ng lalaki. What's wrong? You look sick. Nang akmang hahawakan na sana nito ang kanyang noo, tumalikod siya at nagsimulang umubo. Sorry, hindi ako makakasama sa'yo. Masama kasi ang pakiramdam ko. Nangihinang tugon niya sa mister. Naupo sa kapirasong espasyo ng kama si Gabriel. Have you take medicine? Gusto mo bang ipagluto kita ng sopas? Kaiinom ko lang ng gamot. Huwag ka na mag-abala. Pahinga lang ang kailangan ko at magiging okay din ako. Saad niya dito at saka muling umubo. Are you sure? Yeah, don't worry about me. I can take care of myself. Pansin niyang agad na kinuha ni Gabriel ang cellphone sa bulsa at nag-type na mensahe. In that case, kailangan kong tawagan si Mami at sabihin na hindi ka pupunta ng party. Alam ko malulungkot siya dahil nasa out of town din ang mama mo at hindi magandang pakiramdam mo. But considering your situation, I think she will understand. He told her. Mapait siyang tumawa. Buti na lang may sakit ako, kaya hindi ako makikita ng daddy mo. Banggit niya dito. Oh, come on. You're not happy with it? Are you? Hindi siya kumibo sa sinabing yon ni Gabriel. Sa halip, lumapit pa ito ng husto at mabilis siyang ginawaran ng hagkan sa labi. It's okay, baby. I love you. Bulong nito sa tenga niya. Isang mahinang buntong hininga ang kanyang pinakawalan bilang tugon. I'll get back to you by tomorrow morning. Sleep tight. Nanatili lang siya nakatalikod hanggang sa madinig niya ang pagsara ng pinto. Ngayong gabi gaganapin ang grand opening ng Hotel Goles. Inaasahan ni Mami Minerva ang pagdalo niya sa event. Gayong katatapos lang sumailalim ng kanyang ina sa operasyon. Hindi siya maaaring umatras ng basta-basta. Kahit gustuhin niyang huwag magpakita sa takot na ipahiya siya ng ama ni Gabriel sa nasabing pagtitipon. Upang malutas ng kanyang problema sa pakikitungo sa kanyang mabangis na biyanan, wala siyang pagpipilian kundi ang magpanggap na may sakit upang hindi siya pilitin ni Gabriel na sumama. And it worked. Ang buong akala talaga nito'y wala siyang kalakas-lakas para tumayo. Fool. Sa isip-isip niya. Mula sa pagkakahiga, inalis niya ang makapal na kumot sa kanyang katawan at bumangon mula sa higaan. Dire-diretso siya naglakad sa walk-in closet at binuksan ang malaking wardrobe. Sayang ang oras kung tatambay lang ko dito sa bahay. Inilabas niya mula sa aparador ang isang black bodycon dress at humarap sa salamin. Itinapat niya ang damit sa sarili, saka ngumiti ng nakakaloka. How about going out to the bar then? Sa kabilang banda. Taas noong naglalakad si Maria papasok ng entrance ng Crescent, ang bagong bukas na high-end bar sa lugar. Bawat taong makakasalubong niya ay napapalingon dahil bukod sa taglay niyang kagandahan, kapansin-pansin din ang balangkinitan niyang pangangatawan na suot sa sexy dress na tinernohan ng itim na ankle strap heels. Punong-puno ng mamahaling alahas ang kanyang katawan na kumikislap sa tuwing tumatama ang ilaw sa kanyang direksyon. She ignored all the attention she was getting. Dire-diretso lang siya naglakad sa hallway na parang isang model. Pagdating niya sa loob, ay sinalubong agad siya ng isang malakas na sound system na nagbibigay ng excitement sa kanya. Nanatiling maliwanag ang kapaligiran dahil sa disco lights sa may iba't ibang kulay. Okupado ang karamihan ng mga mesa doon. Maliban na lang sa VIP lounge na may mas komportableng upuan. Madidinig din ang hiyawan ng mga tao nagsasayawan sa dance floor. At hindi rin nakatakas sa paningin niya, ang mga customer na lantaran naghahabutan kahit saan. A smile was playing at the corners of her mouth as she explored the whole place. Magmula noong ikasal siya, ay hindi na siya nakakapunta sa lugar na gaya nito. Aminadong na-miss niya ang buhay single sa edad na 20. Kung hindi ba naman siya pinagkasundo ng kanyang ina kay Gabriel, ay marahil gabi-gabi siyang nandito. Bago ang lahat ay dumaan siya sa bar counter para umorder ng inumin. Give me the most expensive drinks you have here. Walang pagdadalawang isip na sambit niya sa bartender na nakatoka doon. Mula sa kanyang pitaka, she pulled out her husband's credit card and handed it over to him.
Kinuha ng bartender ang card at pinroseso ang kanyang order. Naupo siya sa stool at matyagang hinintay na iserve sa kanya ang 5 klase ng inumin. Isa-isa niya iyong tinikman at kalaunay nilagok na parang tubig. 3 pa lang ang nauubos niya, pero pakiramdam niya ay nagsisimula ng tumalabang alak sa kanyang sistema. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Iniwan niya na muna ang counter at pagewang-gewang na rumampa sa dance floor upang sumabay sa indak na nakakabingi musika. Bigay todo siya sa pagsayaw kahit pasiksikin ng mga tao doon. Maya-maya pa, naramdaman niya ang mainit na palad sa kanyang pang-upo. Napasinghap siya at lumingon. Pagkatapos, nakadinig siya na malaking kaguluhan nang sinuntok ang lalaking humawak sa kanya ng isa pang customer na lalaki. Dumating ang bouncer at inawat silang dalawa. "Bitbitin niyo yan palabas. Hinawakan niyang girlfriend ko." She wondered, ako bang tinutukoy na lalaki ng girlfriend nito? Even so, the guy just saved her from the trouble she was about to enter. Bigo na siyang pumalag matapos siyang hatakin ng lalaki palayo sa dance floor at dinala sa sulok. "Ayos ka lang?" Usisa nito. Dahil na din sa kalasingan at sobrang dilim sa kanilang pwesto, ay hindi niya gaanong maaninag ang mukha ng lalaking ito. Idagdag pa ang mahabang buhok nito na bahagyang magulo. "Yeah, thanks for saving me. You are my hero." Wika niya ng mahinahong boses. "I'm Maria. How about you?" "I'm a nobody who passes by just to see the new bar in town." Ani nito. "Hindi sana ako magtatagal pero nakita kita. Naisip kong hindi ako aalis dito nang hindi kita naaangkin." Ipinalupot niya ang mga braso sa balikat ng lalaki. "Yun ba ang dahilan kung bakit mo ako iniligtas?" Mapang-akit na tanong niya dito. Nilagay nito ang mga kamay sa bewang niya. Lumapit ang lalaki at sinabing, "Nakuha mo ang atensyon ko simula nung makita kita sa bar counter." Ramdam niya ang mainit na hininga ng lalaki na naghatid ng kiliti sa kanyang sistema. "Dame, gusto kong tanggalin ang damit mo ngayong gabi, babe." Ani nito, kagat labi siyang sumagot. "So do I." Walang pagkundangang sinakop niyang labi ng lalaki, dahilan para lalo siyang mag-alab. Tinugunan nito ang haggan niya na mas lalo pang mariin. Magmula sa balikat ay bumaba ang kamay niya sa malaking braso ng lalaki at mariin siyang napakapit doon. Pero pansamantalang natigil ang mainit nilang sandali nang kumalas ang lalaki. Kapwa silang hingal na hingal habang siya ay hindi maiwasang mag-react dahil tila ba nabitin siya sa kanilang ginagawa. "What are you doing?" Inis niyang tanong dito. Ngumisi lang ito. "Don't worry, babe. We're gonna finish this." Anito at binuhat siya na parang sako. Nagpaubaya na lang siya at hinayaang dalhin siya nito sa pinakamalapit na hotel.